Hi guys! Join me as I share one of the most unforgettable rides of my life, ang Mindanao Loop. Before kasi I was scared of Mindanao. Sinasabi kasi nila na magulo, delikado at hindi safe ang Mindanao. But I wanted to ride the roads. Gusto ko makilala yung mga locals. And then of course, I want to discover what Mindanao really is. Kaya naman sabi ko pag may pagkakataon at pag nag-loop ng Mindanao, sasali talaga ako. Kaya ngayon, ayan, samahan niyo ako para ikwento ko sa inyo kung ano experience ko sa aking Mindanao loop. When I wake up, I hear a tum 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 tum. It's like a drum sound that goes like boom boom boom. And if I hear it, it sounds like a song. It's coming back without a baritone. I think I'm not alone. I hear a loud drum, banging drum drum. It's making me say, it's making me. If I say it 3 times, dum 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 dum. This creature come to your home. Hi guys! Join me as I share one of the most unforgettable rides of my life, ang Mindanao loop. Before kasi I was scared of Mindanao. Sinasabi kasi nila na magulo, delikado at hindi safe ang Mindanao. But I wanted to ride the roads. Gusto ko makilala yung mga locals. And then of course, I want to discover what Mindanao really is. Kaya naman sabi ko pag may pagkakataon at pag nag-loop ng Mindanao, sasali talaga ako. Kaya ngayon, ayan, samahan niyo ako para ikwento ko sa inyo kung ano experience ko sa aking Mindanao loop. Guys, itong gamit ko na motor dito ay ang aking Versys 650. Since I'm only 5'1" in height, that wasn't easy for me. Sobrang hirap kasi isang pa lang yung naiaapa ko sa lupa. Lalo na kapag madudulas na daan, rough roads or kaya naman yung mga palusong na daan tapos biglang titigil. Ayun, medyo stress. Pero worth it pa rin talaga at adventure bike pa rin ang magandang gamitin pagdating sa mga ganong kalsada at pagdating sa long ride. Talagang adventure bike. At ayun nga, so I took the risk. I started my journey and what I found is something I've never expected. Sobrang ganda ng kalsada ng Mindanao. 4 lanes at talagang maayos. Malinis at kahit wala ka nakikita naglilinis, makita mo talaga yung disiplina ng mga tao na nakatira doon. And one thing that really surprised me, the drivers in Mindanao were really disciplined. Talagang mataas yung respeto nila pagdating sa kapwa. Walang angasan sa daan, walang kamote riders. At pag sinabing 30 kilometers per hour, kahit may pagkakataon pa na mas mapabilis pa nila yung biyahe. Kahit hindi ka nila basta-basta bubusinahan kahit nakaabala na sila. Sobrang mapagpasensya yung mga tao doon na bumibiyahe. At yun nga, alam naman sa panahon ngayon na bihira na ang disiplina sa daan. Pero sa Mindanao, ramdam ang taas ng respeto nila sa kapwa bumibiyahe. At ito pa, guys, first time ko nag-loop na walang pasaway na aso sa daan, walang humarang, walang humabol. Ang babait ng mga aso, guys. No? Kaya salute sa mga alagang aso ng Mindanao. Higit sa lahat, hindi lang sa mga kalsado nila akong mga, no? The people of Mindanao are so hospitable. Every time I pass sa mga tao sa daan, they greet me with a peace sign. Katulad dito. But I didn't know what it meant pagdating sa kanila. Kaya nagre-respond sila ng ganito at ayun, tuwang-tuwa talaga sila. Maybe it's a non-verbal way of saying welcome or ride safe. Parang ganon. I don't know. Pero thank you so much pa rin sa mga locals and sa mga random strangers na naging part ng biyahe ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Shout out sa mga tumulong sa akin para ituro yung tamang daan. Minsan kasi nawawala ako sa way, no? Iba yung kalsada na nadadaanan ko at maraming salamat dahil may mga taong mabubuting tao na nagtuturo sa tamang daan. At shoutout din sa mga friendly gasoline staff ng Mindanao. Maya po kasi ako nasa gasolinahan for some reason. Ayun, but of course walang ride na hindi nagkakaroon ng problema. First day pa lang ng loop, I got lost in Kalilangan dahil sa kakahanap ng cafeteria. Alam mo naman ako sa umaga, feeling ko kulang yung dugo ko kapag walang kape. That time is siguro mga 10 AM. Kaya naman nagugutom ako ng time na yon. Iba na pala yung kalsada na dinadaanan ko sa mga kasamahan kong loopers. Ngayon, nagtambay muna ako para tumigil muna ako doon para uminom sa aking tumbler ng tubig para man lang at least water
naman. Kalimutan ko pala lagyan ng refill. Kaya naman naghanap na lang muna ako ng tindahan na mabibila ng mineral. At ang layo, mga ilang kilometers. So then, ayun na nga, cup noodles muna ako. Anyway, but honestly, it's moment like this that make the journey unforgettable. Minsan, ang simpleng cravings ay nagiging adventure talaga. Another struggles is yung ulan at araw. Kaya naman kailangan magdala ng raincoat. Pero ako hindi kasi ako mahilig mag-raincoat. Nagdadala na lang ako ng extra na riding jacket pang ulan. At yun nga, masarap pa rin naman sumali talaga sa loop. Kaya ako yung kayo nag-iisip sumali sa loop, go for it. Magastos siya, pero worth it naman. Diba? Okay, that's all for now. Thank you guys for joining me on this adventure. And sa aking family na palaging nagpasuporta. Thank you so much. Sa aking mga kaibigan sa Mandaluyong, sa loob at labas. Maraming salamat. At sa mga kaibigan ko sa Kawasaki, Legit Big Bikers Club Philippines, Ninja Philippines, followers. Thank you guys for watching and I'll see you guys on next one. Bye bye. Ride safe.